guys, you're in a nutshell with me, Ina. Familiar ba kayo dun sa tinatawag na DINK lifestyle? That's D-I-N-K. Lately ko lang din natutunan yan, guys. Okay. So it means or it stands for, ano to? D-I-N-K, dual income, no kids. Okay. Well, apparently, it's nagiging, ano ba to? Choice of lifestyle yan ngayon ng marami, especially from Gen Z and the millennials. I will show you this report, no? Ang sabi dito, because of the high cost of living, alam mo, mukhang dadami ang mga dinks kung tawagin. At least here in Canada, this report is saying that majority of Gen Z and millennials in Canada want children, pero ayaw nila gawin, because of the high cost of living. Okay, let's go to the mismong data, no? Kasi meron pong pa-survey ang BMO, yung Real Financial Progress Index. Ang sabi dito, guys, 53% of surveyed Canadians who are already raising children, so may mga anak na, have stated that their entire financial security has been compromised as a result dahil nga meron silang pinapalaking mga bata. Okay, puntahan natin ito pa. Sabi din, 35% of the parents surveyed admitted to reassessing having kids in the current economic climate. 55% admitting they are completely overwhelmed. Ito na yung data, yung susunod na tungkol sa Gen Z and millennials. 72%, wow, it's a clear majority of both Gen Z and millennials who have taken the plunge into parenthood are barely treading water when it comes to managing finances and stress when raising children. Okay. Teka muna, ano yung kasulat dito? Ito. This in turn has made the long-term financial goals of the parents nearly impossible to maintain, as 89% of respondents noted that the costs that come with managing the needs of a child tulad ng daycare, after-school programs, school supplies at iba pa have made dreams of retirement or home ownership impossible. Okay. So anyway guys, yan po ang ating pag-uusapan kasama ang isang bago nating guest dito sa In a Nutshell, si Paul De Leon. Let me show. Hi, Paul. Hi, Paul. Hi, Miss Ina. Wow, Miss Ina Andolong. Ako nakakaloka. Wait, si Paul po ay isang, let me put up his Facebook page, I-follow nyo ang kanyang Facebook page. Hold on. Yan. Okay, Money Made Simple. Kaka-start lang ni Paul ito, no? He is a financial wellness advocate. Okay, si Paul, kung napanood yung medyo recent episode ko, siya ang partner, ang asawa ni Nowena De Leon, yung nanggaling po sila ng Singapore. Citizens na sila sa Singapore and decided to move to Canada. But we're not gonna talk about that anymore. Pag-usapan natin sa episode natin with Nowena. So Paul, okay, being financial wellness advocate. Sabi Gen Z millennials parang can't afford to have kids because of ito ng high cost of living. Do you think it's going to also affect yung mga Pinoy? Alam mo naman, culturally, we're very family-oriented. Do you think ganyan din ang sentimiento ng mga Gen Z and millennials na mga Pilipino? Miss Ina, I think hindi lang Gen Z, hindi lang millennials. Meron din ako mga nakakausap na siguro mga kaedad ko na nag-migrate dito sa Canada na talagang sabi nila ayaw muna nilang magkaroon ng kids and all. So talamak ito not only sa mga locals dito sa Canada, pero talagang magiging mararamdaman ito ng mga kababayan natin na nandito, lalo na yung mga nagpla-plan na pumunta dito sa Canada. Dahil isa itong factor na dapat nilang pagplanuhan. Yeah. And it's ironic, because when I talk to people who have moved here, sabihin mo na fairly recently, their number one, many of them, ang main consideration nila is for the children. Even though when I mentioned it, it's for Yes.
So parang Totoo medyo yun. may konting disconnect dun sa report na to at doon sa mga sentimiento na nakakausap ko in the channel. Totoo. Kami ni Nowena, we migrated here in Canada para sa mga kids. Pero kung iisipin mo, yung lahat ng mga finances, lahat ng ibang factors na mararamdaman mo dito sa Canada, na mararanasan mo, makakaka-epekto to lalo na sa mga kids. So, i-weigh in mo. Mali ba dinala ko o magkaroon ng madaming pamilya o madaming anak? Or siguro dapat kami lang mag-asawa. So, totoo. Yeah, half truth. So, siguro kailangan mo lang pag-isipan on the get-go kung anong dapat na gawin yung paraan mag-asawa at as a family naman. Yeah. Kayo ni Noela, no? How are you finding it? Raising kids in Canada. You know, in Singapore, no? Okay din daw doon. Taxes, ang liit kumpara dito sa Canada. Obviously, that means more spending power for you guys, di ba? Yeah, how has it been raising your kids here? Well, two ways na titingnan namin. Yung pag-migrate namin sa Singapore, pag-migrate namin dito sa Canada. So, nung sa Singapore kami, syempre, bata-bata kami nun. Ilang decades na yun. So, ang ginawa namin nun ay wala pa yata kaming 2,000 Singapore dollars na pumunta doon. At ang plan lang namin ay makapag-land ng good job. So, by God's grace, sa tinagal namin doon sa Singapore, nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon kami ng sasakyan, nagkaroon kami ng dalawang anak. So, nagkaroon kami ng business sa property. So, nag-work out naman para sa amin. So, yun yung isang banda para na tinitingnan namin. Nung pumunta naman kami dito sa Canada, ganun din. Pumunta kami dito with, I think, less than 10,000 din yata na Canadian dollars. Kasi ayaw namin dalhin yung mga naipon namin doon. Kasi gusto namin meron kaming safety net. Yan. So, nung dumating kami dito, nagkaroon kami ng bahay, nagkaroon kami ng sasakyan, ganun din. Nagkaroon din kami ng rental property. So, pag ikukumpara namin, oo, madarating mo yung isang bagay na kung disiplinado ka lang, makukuha mo yung mga goals mo. For sure. Basta titingnan mo lang yan. But in another way, dito sa Canada, nakita namin na if you have a plan, if you have the discipline, if you have the right people na magko-coach sa'yo kung paano gagawin yun, ma-achieve mo yung mga goals mo in a lesser time and you'll be surprised better pa ma-achieve mo. So I think so sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kabataan na nag-iisip ng mga ganyan, dapat lang maisipan mo yung plano mo for 5 to 10 years from now. Tapos, kung along the way, kung magkakaroon ka ng anak or wala, hindi mo naman masasabi kung ano eh. Meron ka dapat na fallback na magsasabi sa'yo na okay lang yan kasi meron akong pang-solve dyan sa ganyang klaseng bagay. So, yeah. Oo nga. But would you say ikaw generally, mahal ba? Magastos ba? Mas magastos ba yan magkaanak or mag-raise ng children in Canada compared to, let's say, the Philippines, Singapore? Do you think it's just how it is wherever you are? Okay. Well, siguro magkakaibang comparison. Ang pinaka lang dyan ay siguro yung tax. Both Singapore and Canada, may pinupunta mabuti yung tax na kinukuha sa'yo. So, nung inisip namin na either US o Canada, might as well Canada kasi kahit na nagbabayad ka ng tax o kahit na medyo mas mataas ang tax compared sa Singapore, meron naman siyang pinupuntahan. Ma-avail mo yun through kung mag-i-inquire ka sa CRA or different avenues. Tapos, well, eventually, makukuha naman din sa'yo ulit yun. Pero at least merong mga benefits ka na makukuha from the government.
Yeah, na-mention mo, Paula, no? I mean, it's not possible as long as you have it's not impossible to raise children comfortably, no? Totoo, Basically, if totoo. you have a plan. So, as always, guys, no, have a plan with anything to achieve your goals. Now, if you want to have children, since yan ang topic natin, ano, can you give us some advice? Okay, sabi mo, no, siguro from 5 years from now, kung bata pa tong Gen Z at millennials, may oras pa sila mag-prepare. Mm. How do they prepare for, for children? Okay. Well, save up ka siguro kung hindi lang as a financial dahil work ko to or so. Siguro based on experience na rin. Kailangan mong paghandaan yung health ng bata, yung education ng bata. Kasi you'll never know what will happen to you or to the kid along the way. So better na meron kang plan na nandyan siya lagi sa'yo para in case na wag naman may mangyaring masama, you'll have that peace of mind na sasabihin na okay lang yan, let's go forward. Wala kang sisihin na iba. Wala kang i-break na burn na mga bridges or so. Meron kang peace of mind. So, yun lang ang siguro by experience. Yun lang ang ma-impart ko sa mga kababayan natin or sa kahit sino mang gustong makarinig sa mga locals or so. Are you talking about savings, having insurance, starting a bank account for your kids? How early? Yung mga ganun ba? Any kind of savings. Kasi pwede mo namang matutunan yan kahit sa parents mo eh. Kasi sasabihin nila na, magtabi ka ng 15% o 10% sa garapon or so. Or sasabihin sa'yo ng banker, ba't hindi mo na lang ilagay dito sa high-yielding interest account? Or kung may financial planner ka, ba't hindi mo invest dito? Any kind of savings as long as merong nakatabi. Kasi nung naririnig ko yon nung lumalaki ako sa magulang ko, sasabihin nila na, magtabi ka ng ganito, magtabi ka ng ganito. At the back of my mind, sasabihin ko, bakit pa? Meron naman akong pera. Pero along the way, malalaman mo, tama nga sila, dapat nakinig ako. Mas may ginawa akong paraan para makapag-save ako. Not just for myself, but for my loved ones. Yeah. I think it would be nice also to talk about yung mga government programs, tools, financial tools available to Canadians, permanent residents, particularly to help, a family with children. Ayan. Ano ba itong mga to? Siyempre, we have RESP. Dapat i-take advantage natin for me, no, na publicly funded ang education, so that gives us more leeway ba or room para mag-save for college. Yung mga ganun ba? Sige, can you tell us your insights tungkol dyan? So, a little bit, merong RESP, merong child care benefits, meron ding dental, which is very, very helpful sa health ng mga kids. So, yung mga bagay na yun, essential yun sa pagpupunta para sa mga bata. Malaking tulong tong mga to sa paglalaki ng mga bata or sa cultivate ng iyong family. Kasi you'll never know. Dapat mag-invest ka sa mga minamahal mo instead sa mga bagay na wala naman din ng value at the long run. So, tulad ng nabanggit mo kanina na yung BMO may article na nag-iisip yung mga tao na tama ba magkaroon tayo ng anak? Well, it's too late for them kasi may anak na. So bakit pa? So that reflects on their siguro kung paano sila nag-start up o paano sila nag-plan. So ganun. Yun yung mga bagay na ma-avail ng mga tao, ng mga kababayan natin, lalo na sa mga young Filipinos out there na nandito sa Canada, na gustong pumunta dito sa Canada. I-check nila sa government, sa CRA, or sa mga financial planners. Makipag-usap sila
para malaman nila kung ano-ano yung mga tools and services. Kasi iba't iba naman yung needs natin eh. So kung ano yung makukuha mo sa ganito, ano yung sa tingin mo na dapat na kailangan mo para sa inyong pamilya, kunin mo na kasi andyan siya eh. Yeah. It will give you a big leverage in life. Correct. Oo. Ako, I mean, I'm also a mother, no? Sa totoo, for some reason, I don't feel na mabigat yung gastos sa anak ko. Hira. I don't know, maybe, hindi ko alam eh. So far, it's been okay. Sa totoo lang, so far, it's been okay. But what I think is, maybe it's because, ano pa lang siya, she's just 4 now. Hindi pa masyado magastos siguro because I've heard what is medyo mabigat sa bulsa, kapag yung bata daw dito sa Canada, medyo nag-start na ng mga extracurricular activity, yung mga summer camps, lessons, kung ano-ano, no, taekwondo, uso kasi yan dito eh. Do you also do that do you also have that for your children? And yeah, how do you manage your budget pagdating sa mga ganyang expenses? Okay. Well, you can look at this way kasi just like yourself, mom, hindi mo nararamdaman yung mga gastos sa bata. Kasi you love what you're doing. You love your kid. Yeah. So, yung mga bagay na yun, yung mga sasabihin na nating mga sacrifices or what comes into account for being a mom or for being a good parent, hindi mo siya mararamdaman kasi mahal mo yung ginagawa mo. So sa amin din ni Nowena, ganun din, hindi din namin nararamdaman kasi inisip namin para to sa mga bata, para to sa mga minamahal namin, para to sa ating pamilya. So ganun. So hindi namin nararamdaman yung mga ganun. Pero it doesn't mean that hindi namin plaplanuin yung along the way na magka-college na pala sila. So hindi mo isipin na, uy, next year na yun, dapat na tayo mag-save. Dapat mag-save ka na dati pa. So, dapat meron kang sense ng urgency na gano'n na ayokong pabayaan yung mga minamahal ko in the future. So, might as well do it now. Correct. Actually, I think one common complaint or struggle is yung pag-aalaga talaga sa bata. Because here, unless you're really well off, you know, you can get a nanny, ganyan. Pero hindi masyado uso yan. Diba? Konti lang ang may ganyan. So it's the childcare costs, daycare. Totoo. Ang mabigat. And many times, meron pong mga couples na pwedeng yung isang asawa hindi na lang magtatrabaho. Kasi kumbaga hindi na sulit halos napupunta na lang daw sa daycare yung kanilang sweldo. Or they take on different shifts para pasahan sila kung sino. May tao lagi sa bahay to look after the younger kids especially. Did you have to go through that here in Canada o hindi na? Medyo malaki na. Yes, we did. Kasi yun ang na-miss namin sa Singapore. Kasi anytime pwede kami magpadala ng kamag-anak, kaibigan or so para tumingin sa mga bata. So we don't need any other special thing to do back there. Kasi close by lang sa Pinas eh. So dito, mahihirapan ka. Lalo na kung ang kamag-anak mo, let's say, nasa ibang province sila. So, i-trouble mo pa sila para tulungan ka na puntahan ka para lang alagaan yung mga bata. So, yung mga iba, tulad ng sabi mo, nagte-take ng shift para lang ma-address yung situation. Yung iba naman, ina-avail yung childcare benefit. Kasi malaking tulong ito para sa gastusin mo sa pag-alaga sa mga bata. So yun ang mga nami-miss namin. Pero one thing about that is, yun, nakakamiss. Pero ang good thing about us Filipinos, kasi pag pumunta ka dito, you have the best of both worlds. The Canadian culture and the Filipino culture, which you said na talagang close ties sa families natin. So you can always ask your relatives, your mom and dad to look after the kids while you're still forming the foundation for your family. So, i-avail mo yun. Pinoy ka eh. So, kung nandito na sila, kung nandito yung kamag-anak.
Kung hindi, di workout niya pa rin. May mga kakilala ako na iniwan muna nila sa kaibigan nila. So, hindi naman for the whole year or so. Pero at least, magkakaroon sila ng urgency na, pwede mo bang tingnan muna to? Tapos, bibigyan ko ng, mag-iipon ako para sa childcare, sa daycare. Tapos, pag nagawa na nila yun, so, yun, tuloy-tuloy na yung pag-alaga sa bata. So, mahirap, pero magagawa ng paraan. Pinay tayo. Meron tayo yung mga na-solve natin yung mga bagay na yan. Correct. Ako personally, sa totoo lang, I am just appreciative of what is available or what is accessible para sa mga bata dito na wala doon sa pinanggalingan nating bansa. Totoo. Diba? I mean, I'm so appreciative that, again, publicly funded yung schools, totoo. healthcare, yung mga pagpagamot nila kung sila ay magkasakit, yung regular checkups nila, publicly funded as well. Malaki man yung tax, di ba? Pinatax din naman tayo sa Pilipinas. Ba't wala yun, di ba? Tapos, yeah, so I'm just appreciative of that. Of course, childcare benefit also, although that will go down as your income goes high. Ayun, so at least, no, isipin nyo na lang meron din ganun. So, kaya yan, no? Do you think the Dink lifestyle, again, natanong ko to nung una, baka naman cultural thing yan? Baka hindi maging uso sa mga Pilipino dahil sa atin talaga, we love big families, right? Many at least love big families. You mean yung mga pumupunta dito? Oo. Siguro, kasi pag dumating ka dito, lalo na kunyari, bagong dating mo, may snow, malamig, magja-jacket ka na. Okay? So, gusto mong i-reward naman yung sarili mo for some time. Gusto mong ganun. So, hindi mo muna siya maiisip. Pero being, syempre, Filipino, strong ties tayo sa families. Dadating at dadating ang panahon na sasabihin mo sa asawa mo, sa partner mo, hindi ba dapat tayo magkaroon ng anak or so para at least, para pakita lang natin na mahal natin ang isa't isa. Or handa na tayo para sa ganito. So yun yung mga bagay na hindi natin masasabi. Pero yes, nakaka-affect siya ngayon. Mapapansin mo yan sa karamihan. Pero you'll never know. Kasi yun yung lifestyle ngayon. Correct. But of course, I mean, if a couple also decides not to have children, that's okay. That's their decision. Yes. Ako, curious lang ako kung sasabay sa trend niya yung Gen Z and millennials din in the Philippines. Yeah, true. Wala tayong control sa economy, wala tayong control sa mga bagay tulad ng politics or so. Kasi tulad na lang nagkaroon ako ng chance na makausap yung premier ng New Brunswick. So inisip ko, shoot my shot na lang, kausapin ko at yan yung problem ko tungkol sa mga bata doon. So sinabi ko tungkol about education. So sinabi niya, it sounds more like it's a you problem. So na medyo na-take aback ako doon. Pero in-explain niya kung bakit. Kasi sinabi niya, may mga guardrails na ginawa ang government para dumating sa point na yan. So kung makokontrol mo yung end mo, so hindi mo mapupuntahan yung ganong klaseng situation. So the same thing about us, kung sinasabi mo na, magkaroon ako ng madaming anak dito, tapos in the long run, wala ka naman palang pera, hindi mo pwedeng i-blame sa government, hindi mo pwedeng i-blame sa ibang tao. So nasa sayo pa rin yan. So ganun. All right. Paul, thank you so much for sharing your thoughts on this. Let me put up again ang kanyang site. Hold on. Ay, naku, nawala si Paul. Teka muna. Okay lang. Teka. This one. Yan. Ang kanyang Facebook page. Yan. Follow nyo. Let's help build his following. Money Made Simple. Salamat. Si Paul De Leon. At Miss Ina, bago ko po makalimutan, gusto ko lang po kayong pasalamatan dahil sa inyong continued journalism at pagbibigay ng
pagbibigay ng platform to inform our kababayan sa magkaroon ng talking point para sa ating lahat. Nako. Maraming salamat. Maraming salamat. I appreciate that. Thank you, Paul. But okay, so for now, dito na muna natin tatapusin ang ating discussion. Thank you, Paul, ha? Maybe, hopefully, another topic tayo. Isip tayo for another episode. Salamat po, Miss Ina. Bye. Okay, I'll see you guys in the next one. Bye!